Hi! All right, so we are now live finally. So good evening Baguio City, good evening Benguet, and good evening everyone sa lahat po ng nanonood ngayon through Fridge TV and my page and everyone else's. To all those who shared, hello and good evening. And sana po lahat ng mga fans ni Kongyap ay nandito na at nanonood na ngayon. Because here in the studio, we definitely have them. So, I hope that you are watching us online. Sige, bigyan natin sila a few seconds to keep sharing and to keep liking the video and to follow also Fridge TV and us. Ayan. So, just keep sharing so that all of our supporters, all of our watchers can watch us live tonight. Okay, so sana ready na kayo sa mga 5 hours nating kwentuhan tonight. So, 5 hours nating kwentuhan tonight. Hindi po. Joke lang. Alright, so syempre we know that you're very excited though. Okay, so tonight it's up close and personal with our very own Kong Aircap, and I know na sobrang daming excited to watch this and to see this. People have been asking about this because in 2022 we released this video, a very casual video that we just took for fun, kwentuhan over coffee lang, and it exploded. It took a life of its own and sobrang like 1,000 shares, and people have been asking kung kailan magkakaroon ng part 2. So yes, finally here it is. Narinig po namin kayo. So tonight, it's going to be all about Kongyap. And if you remember a few nights ago, he did have this interview dito rin sa Fridge TV, but it was a bit more on the political side. So tonight, let's get to know him naman, the more personal side. I can't say the softer side because personal or political, pareho. So let's get to know him more on the personal side because so many people are asking questions about him. And who's a better person to answer than him? And so tonight, I will be hosting the show. By the way, my name is Christine. I'm from Kibungan, Benguet, a proud Kankanae. And tonight, I will just be asking your questions sa ating minamahal na congressman. All right? And just to get some questions off along the way, Congressman Eric Yap is my brother. Tatanggalin ko yung adopted because I have not used that term for years now. Kasi, well, legally, di ba? Pag na-adopt kasi ang isang tao, it raises through legal adoption, it raises the status ng adopted to a legitimate child. So, yan. So, we don't use the term adopted brother anymore. Matagal na. So, yun. So, just to get it out of the way, kapag, in case may magtanong. So, now, I think ready na tayo kasi marami na din naman na tayong viewers and I'm sure that they would like to hear your voice. Baka nga sabi nila, ano ba yan? Kanina pa nagdadaldal yung anchor. Ay, hindi na nagtatanong. So, okay, presenting our very own Congressman Eric Yap again on Fridge TV. Kumusta ang araw mo? Okay naman. Siyempre, gusto ko munang bumati sa mga taga Baguio and taga Benguet. Good evening and mabuhay ang Benguet. Yes, mabuhay ang Benguet. So you see, sa ngayon pa lang, meron na tayo agad 53 viewers and coming. I'm sure na mas marami pa mamaya. And yung mga tanong nila, if you have any questions, yes, feel free to pop them in the comments or try to message me kung makakapasok. Yes. So, all right. Okay, ayusin lang natin yung mic niya para marinig nyo ng maayos yung sagot niya sa mga questions nyo. Alright, so first question, since we promised a personal get to know you, sige, let's start with who you are. Tell us something na yung nasa biodata mo. Ako, pagka nag-start ako kasi simula bata ako, kaya medyo matagal. Go ahead. So again, nag-aral ako sa Grace Christian High School hanggang grade 2. Pagkatapos, lumipat kami sa Philippine Institute of Quezon City kasi nabuntis yung mother ko. So, siya yung nagda-drive for us. Sa amin, 3 lalaki magkakapatid. Okay. And nung nabuntis siya dun sa kambal namin na bunso, linipat niya kami sa Banawe para malapit. So, nagta-tricycle service na lang kami. Hindi na niya kami nakakatid. Pagkatapos, nung college, nag-UST naman ako. Ang course ko, College of Architecture. Kasi gusto ko, ayoko nung nasa office.
ayoko nung work na 8 to 5 ka, nasa office ka na sumasagot ng phone, nagsusulat, ganun. So, na-inspired ako dun sa gumawa ng bahay namin na architect kasi Okay. paikot-ikot lang daw siya buong hapon, nagvi-visit lang siya ng site. Sabi ko, uy, inspiring to ha. Para sa akin to ha, yung mga gusto mo lagi ka na sa labas. Yes. 'Di ba? Kaya kung makikita mo, gala ako eh. Hindi ako yung congressman na nasa office. Ako yung laging nasa iba't ibang barangay na malalayo. Kasi yun yung gusto ko na mas marami ako nakikitang tao. Ganun. Mhm. Oh, yun nga, oo. Kasi maraming nagtatanong minsan, pupunta kami sa district office, di ko wala siya doon. Kasi po usually ay nagbabara-barangay yan when he has time, when he's here in Benguet. Yan ang ginagawa niya, nagpupunta sa mga maliliit na barangays. Okay, so sabi mo Banawe, mention mo, that's Quezon City, right? Yes, So, Quezon City. So na hanggang ngayon ay resident ka? No, sa ano na ako, sa simula 2020, sa Alphaland ako nakatira, sa Itogon. But gusto mo ba marinig ano yung story? Paano ako nagkaroon ng bahay sa Alphaland? Yes. 2019, hindi pa ako congressman noon. Wala pa ata eh, or 2019, hindi pa. Napunta kami inaalokan kami Okay. nung Saan? agent ng Alphaland. Ang sabi nila, meron daw itong lupa sa Baguio. Maganda, para siyang wala ka sa Pilipinas. May chopper sila, dinala kami, may helipad sila. Pagbaba namin, wow, para ka na sa Switzerland. Totoo naman. Ang tawag doon, Alphaland Baguio Mountain Lodge. So, syempre, mangha-mangha ako. Parang nakapunta ako ng Baguio, nakapunta ako ng Camp Janhi, nakapunta ako ng Teachers Village, nakapunta rin ako ng Session Road. Yes. So, ngayon lang ako nakita ng ganun. Para ka na sa Switzerland talaga. Bundok yung mga nakikita mo, ganun. Ang gaganda, log cabin, ganyan. Pinatulog kami ng libre. Wow. So, ang ginawa namin, ginamit namin yung griller, nag-grill kami ng steak. Sarap. After namin, nung nakakain kami, nakatulog kami, pagising namin, napabili na kami. Kasi nga Baguio. Yes. So, nalaman ko lang siya na Benguet pala siya at Itogon siya nung naging caretaker na ako dito. Again, Benguet ka na pala. yes. Kaya nga, ang dami mga chismis, di ba? Uy, kabago-bago lang, nakabili na ng bahay. But kung iti-trace back nila yun, 2019 pa siya. At nung binayaran namin, ginagawa pa lang. So, pinahiram lang kami ng demo unit, doon kami natutulog. Pero yung bahay talaga ng sa 32D, ginagawa pa lang that time. So, tiga-Itogon ka na talaga ngayon. Yes, taga-Itogon. Oo. But ang roots ng parents mo ay? Yung father ko from Mindoro, Oriental Mindoro sa Nauhan. Doon siya pinanganak. And then nung nag-college siya, nagmapuwa siya. So very challenging yung buhay ng father ko kasi nung nagmapuwa siya, matutulog siya doon sa brother-in-law niya. Pero syempre, tutulong rin siya kasi may parang resto bar yung brother niya. So magliligpit siya paggabi. Pag wala ng customer, doon siya matutulog sa may table, lalataga naman ng kutsyon. Kasi mahirap yung buhay nila dati. From province, ganon. Yung mother ko naman, from Caloocan. Pinanganak siya sa Metro Manila. Sa Caloocan siya lumaki. Yan. Okay, so yun ang background natin. So hindi talaga Davao. How did you get connected to Davao? Alam mo bakit? Nakakatawa yung story na yan. Nung 4th year college ako, gusto ko magbuo ng 4x4 na yung mga pang-offroad. Okay. So hindi yung father ko, mother ko, sinanay kami na pag may gusto ka, dapat maghanap ka ng paraan paano ka makabili. Hindi yung hihingin mo sa kanila. So yung naipon ko sa allowance ko, nabili ko ng makina ng Jimny. Oh. Jimny na luma Pagkatapos, nakabili ako ng chassis na Samurai. Okay. Then pagkatapos nun, tapos na. Wala na akong pera pambuo. Walang gulong, walang kaha, wala lahat. So sabi ko yung father ko, industrial supply siya. Sabi ko, nagpaalam ako sa'yo, pwede ba ako magbenta sarili? Bibili ako sa'yo, ibebenta ko sa mga tindahan. But very challenging kasi ang hirap na hindi naman ako sanay na magbenta. Alam mo, minsan naawa na sa akin yung tindahan kasi that time cellular phone, wala pang call all you can Oo, tama, yes. 5 or 8 pesos per minute pa ang Yes. tawag. Every time may itatanong sa akin yung tindahan, tatawag ko sa father ko, Daddy, magkano yung presyo ng ganito? Hanggang saan magkano sagad? Bababa ko. Mamaya, may iba yung tatanong, tatawag ako. Alam mo, sabi sa akin ng may-ari ng tindahan, hindi ka ba nalulugi sa kakatawag mo? But again, doon ako natututo Okay. 'Di ba? Hanggang sa nakakabisado ko na. At alam mo, nagsimula ako one-man team. Okay. Meron akong pick-up na Frontier. Yung pick-up ko, ako nagda-drive, iikot ako sa, unang rota ko is Olongapo, sa Subic. So yung mga hardware doon, sila 1010 Hardware, sila Subic, Olongapo Hardware. So ang gagawin ko, pupunta ako doon, mag-aalok ako, meron kaming may dala na akong price list ng mga paninda ng father ko. Okay.
So pag may benta, next na rota ko doon, sakay-sakay ko sa likod ng pickup yung mga welding machine, air compressor. Ako rin magbubuhat, ako pahinante, ako driver, tsaka ako na rin yung nagbebenta, nagsisales. Mhm. Kaya yun, nung nasimulan ko yun, sinunod kong rota naman is Dagupan. Mhm. North ako, packet ng packet. Okay. Alam ba naging rota ko tong Baguio? And isa ako sa mga naive Mhm. na ang akala ay La Trinidad na sa loob ng Baguio. Kasi ang kinakainan ko sa La Trinidad is yung Jax. Hindi ko pwede sabihin yung slogan kasi baka may ma-offend. Alam mo na, nasa politics tayo, baka mamaya trending na naman. Pero kami mga ahente, doon kami kumakain dahil alam natin, mura yung presyo niya. May chicken na, may chop suey na, may rice pa, may sabaw pa. So, naging rota ko, ang naging kliyente ko dito, kung maalala ko sila, Chongsan Hardware. That was during 2001. Mm. Chongsan Hardware. Meron pa, si Kunya Hardware. Wow. Ayan. 24 years ago, matagal-tagal din. Tagal na, yun yung mga naging una kong ano. Pero alam mo, lumaki naman siya ng lumaki kasi nagkaroon na ako ng ahente. Okay. Kumbaga, ang nangyari, ako lang dating taga-tinda, taga-drive, taga-buhat, nagkaroon na ako ng ahente. Tapos meron akong kaibigan, sinasama ko siya. Okay. Ginagawa ko para lang kami namamasyal, Baguio, rurota kami La Union, Lawag. So umabot ako hanggang Lawag. Ang layo din. Then nagkaroon ako ng nakabili ako sariling truck from mga Subic, ganun, truck. Tapos may driver na ako, nakakuha na ako isang driver, isang pahinante. Alam mo ba, meron kami tinatawag na jacket. Yung jacket na yun yung parang kada isang tindahan, parang data nila yun. So sinusulat ko yung mga resibo nandoon, magkano utang. Okay. 10 pa lang ang client ko noon or maybe magte-20 pa lang. Nasa isang plastic envelope siya. Kada gabi nasa tabi ng kama ko pag natutulog ako. So nag-start ako talaga ng ako lang, ganun. Hanggang sa lumaki na lumaki. Tapos naisip ko, yung mga karton, ang mga, di ba, pag rumota ako Lawag, alam ba paano pinapadala yung mga product doon? Ilalagay mo yun sa tracking company. So, pag sinakay mo sa tracking company, nalalamog yung kahon. Oo, tama naman. Pagdating doon, may mga sulat pa yan. Kung Kunya Hardware, from Ever Young Industrial Sales, o EY Industrial Sales. Ganun yung, so baboy na yung karton. Pagpunta ko sa Davao, pumasyal kami sa Davao, sinama ako ng isang kaibigan ko na, iba naman siya, mga grass cutter naman yung paninda niya. So, hindi kami conflict. Sumama kami, pumunta kami ng Jensan. Tapos, umikot kami ng Davao. So, nagkaroon ako ng mga clients doon. Ang napansin ko doon, yung mga kahon nila doon, lamog-lamog na. Tapos, yung freight pa ng barko, di ba? So, naisip ko, kung diretso na lang galing China, papunta doon. Okay. Dati, that was meron pang Taiwan, papuntang Davao, mas makakatipid. Di ba? Tapos, fresh pa yung kahon. And yung mga client na taga Davao, hindi sila kailangang umorder ng bulto dahil malapit lang, may bodega ako doon. Doon ako nag-start. Alright, okay. Yan. Kaya napunta ako sa Davao. So, akala ng tao, taga Davao ako. Yun But nga. again, yung pagbibisaya, natuto ko, parang Ilocano. Yan. Karon, parang jutay lang. Konti lang, di ba? Konti lang. Baset lang sa Ilocano. Dahil yung wife ko naman, Bisaya naman yung mother niya. So, parang yung mga language ko nagmi-mix-mix na. Kaya pagdating sa Ilocano, minsan yung rabii is gabi. Sa Bisaya, gabii. Okay. So, ganun. But again, dun nagsimula yung Davao na tinatawag Okay. nila. Ayun. So, Pero technically, hindi ako lumaki doon. Nagtatrabaho na ako nung Yes. siguro mga 22, 23, 24 na ako napunta ng Davao. But hindi ako nagstay doon. Meron lang akong bodega doon. Okay. Pagkatapos pumunta ako doon, aalokan ko yung mga tindahan, inspect ko yung mga bodega. Ganun lang. At hindi ka rin Chinese, tama? Yung Chinese, Roots, okay. Roots ko yun, Chinese. Pero ang father ko pinanganak sa Mindoro, yung mother ko sa Caloocan. Yes. Pag chinek ko yung birth certificate ko, father, Ingracio Yap, Filipino citizen. Mother, Victoria Yap, Filipino citizen. Yes. Ako, Filipino citizen din kasi natural born ang tawag sa Yes, akin. Hindi ako tama. naturalized. Kasi may mga naturalized Filipino citizen. Yes. Sila yung mga parang galing China. 'Di ba? Tapos pagpunta dito, nag-apply sila. Okay. Naturalized Filipino That's citizen yun. Pero ako, natural born. Kasi Filipino citizen yung father ko and mother ko nung pinanganak tama. But syempre, ayaw kong i-contest yung mga sinasabi ng mga kung sino-sino sa Facebook. Bakit? Bakit naman ako magpapaliwanag sa kanila? Ang responsibility ko is to serve our province. Not to explain dun sa mga bashers. Kasi
lahat naman ng tao may bashers. Sus, That's true. kung titignan mo nga si Marian Rivera, sumayaw lang sa TikTok, binash pa. Ano ba ginawa ng tao, di ba? Yes, nagsayaw. Ayun, so very clear, si Kong Yap is a natural-born Filipino. Both parents po ay Filipinos. Roots ay Chinese. Of course, hindi mo naman i-deny yan, right? Hindi ko i-deny Yes. talaga. Actually, proud ako sa roots ko. Bakit? Absolutely. Bakit ako hindi magiging proud? That's Ngayon, true. kung sasabihin nila, kampi ako sa China, pag nag-away, pag nag-gera ang Pilipinas at ang China, mag-a-apply akong sundalo ng Pilipinas. Bakit? Mahal kong Pilipinas. Nung bata ka, nagde-daydream ka? Aha. Pwede bang i-share mo Minsan-minsan. ano yung daydream mo? Ako kasi nagde-daydream ako. Paminsan-minsan. Nagde-daydream ako sa school. Okay. Ang You wanted to be I what? want to be NBA player. Oh, wow. Mahilig ako basketball, so NBA player ang pangarap ko. And naisip ko, pag magaling na ako na NBA player, para ako si Allen Iverson kasi maliit eh. Aha. 'Di ba? So, yun yung hindi naman pwede maging Shaquille O'Neal yung idol ko dahil ang tangkad nun. So, pag naging Allen Iverson ako, ganun ako kagaling, ganun ako sa kasikat. Syempre, mayaman ako nun, masarap. Nung bata ka, high school, okay. Yes. Ang lagi ko naisip, magre-represent ako ng Philippine team. Never ko naisip na magre-represent ako ng Team China. Okay. Not because wala akong pakialam sa roots ko, no. I respect my roots. Oo naman. But Yes. Pilipino ko eh. Yes. 'Di ba? So ano man ang mangyari sa Pilipinas ako dahil Pilipino ko. That's true. At ngayon ay ibenggit. Yes. Alright. So, ang ganda ng journey mo from putting up your own business hanggang sa kung saan nasan ka ngayon. All through those years, ano yung guiding principle mo? Ako, siguro yung lagi sinasabi ng father ko to eh. Hindi na bale tayo ang lokohin ng tao, huwag lang tayo manloko ng tao. Maganda. Yan ang lagi niya sinasabi sa akin. Ang pangalan mo, ang puhunan mo. Because if you have a credible name, pwede mong ipang-utang ang pangalan mo. So katulad yung father ko, yung pangalan niya sa community ng business, mabango. Kaya siya nakakuha ng terms. Sa mga Taiwanese suppliers niya, nakakuha rin siya ng terms. Kasi yung credibility ba? Meron siya credibility na alam na pag si Ingracio makakapagbayad to, sige, pautangin natin ang pautangin kasi maayos magbayad. So yun yung lagi niya sinasabi, iingatan mo yung pangalan mo. Wag na wag ka manloloko, hindi na baling tayo ang manloko. Ang sabi ko pa nga sa kanya, hindi pa pwedeng wag na lang rin tayo magpaloko, tapos wag tayo manloko. Pero again, yun yung turo niya sa akin, yun yung nagmarka sa akin. That's true. At the end of the day, kasi yung pangalan mo, lalo na yung pangalan ng magulang mo, dapat iniingatan mo rin talaga. So, ikaw ay nasa business. I remember you have, sabi mo, 3 brothers. So, 2 brothers, 3 kayong lalaki. No? 3 kami And lalaki, 3 3 rin yung girls. babae. Yes. How about them, if you don't mind sharing? What do they do naman? Yung sister ko, nakapangasawa siya ng ano bang business nila? Yung sister ko, napangasawa niya para silang nagsusupply ng mga internet, ganon. Oh, okay. So, meron school yung sister ko, ICBB. Ayan, okay yun, yung school niya. Talagang marami nag-aaral doon. Meron sila sa Fort BGC, meron sila sa Green Hills. Yung napangasawa niya, Innovate, ang binibenta nun yung mga computer system, mga router, mga interconnectivity, ganun. Alright. Yun yung Brothers. panganay. Yes. Oh, okay. Yung brother ko, pangalawa, ayun, yun yung naging inspiration ko kasi college pa lang siya, nagbebenta na rin siya ng mga bakal, ganun. Okay. So, nasa, construction supply siya. Mga deform bar, ganun. Yun yung mga forte niya. Sa business siya. Kaya lang, nung 2022, nung nag-district ako dito, napilitan siya mag-run for party list. AXIS party list. So, siya yung first So, si nominee Kong ng AXIS. Edvic, okay. Yes. Siya yung naging first nominee ng AXIS party list. Yes. Kaya ngayon, yung business niya medyo napapabayaan niya, but yung business niya walang conflict sa government because wala siyang sinusupply sa government. Kadalasan ng sinusupply niya yung mga gumagawa ng bahay, private na bahay. Ayan. So, yung sumunod sa akin, si Edgar, siya si Egay kung tawagin. Alam mo, bata pa lang yon, gala na yon. Ang tawag sa kanya dati, Mayor, kasi lahat kakilala niya. Lumaki kami sa hindi magandang environment. Medyo depressed area, malapit sa depressed area. Kaya ang mga kalaro namin, yung mga tambay. So yung kapatid ko si Egay, puro gis yung panon. Puro sugat yun. Kasi talagang, babad eh. Kahit saan sulok ka na iskinita magpunta, makikita mo siya, lahat kaibigan niya. Tawag sa kanya dati si Bandolf. Okay. So ngayon, natupad yung mga bansag sa kanya, hindi bilang mayor, but bilang councilor. Alam mo, bilang councilor, 2022 lang siyang tumakbo.
Oh, okay. 2022. Nakita ko yung mga tarps niya noon. Yeah, dahil sa kasi QC. alam mo, kaya nga mapagmamayabang ko si Mm. Egay bilang counselor kasi yung ginawa niya sobra-sobra sa pagiging counselor. That's good. Alam mo, meron siyang mga fire truck sa Quezon City, usong sunog kasi dikit-dikit ang bahay. Yes. So, siya mismo ang nagdadrive ng fire truck. Wow. Marami. May 5 na yung fire truck niya. Magaling yan. Ayos. Hihingin niya yung tatay ko. Uh-huh. Daddy, baka pwede ka mag-donate, ganun. So, nakakatuwa kasi nakikita ko yung kapatid ko kung paano siya nakakatulong sa tao. Yung That's kinalakihan nice. namin, lumaki kami, kasama namin yung mga sa depressed area na sa mga tambay, ganun. Ngayon, nakakatulong kami sa kanila. 'Di ba? Kaya, yun naman yung brother ko, sumunod sa akin. Then, yung bunso namin, yung kambal. Yes. Yung isa, na nung namatay yung father ko, yung panglima, yung isang babae, panglima, siya yung nagbabantay naman ng tindahan ng father ko, siya yung nag-take over. Oh, okay. Yung pinakabunso namin babae, nasa Dagupan, meron silang hardware. Okay. Hardware ng mga industrial supply, farming. So, yung may mga farmers sa atin, kumukuha dun sa Dagupan. Oh, okay. Kaya pag sinasabi, kapatid mo ba si Congressman Yap ng Benguet? Syempre proud siya pag sinasabi maganda. Una, natatakot siya baka kung ano sabihin eh. Kaya yun, nandun siya sa Dagupan nakatira. Okay. So, yung mga kapatid mo rin, they are also in business. Yes, oo. Okay. That's very cool. It's a good thing na now people know better about your family. Okay. And kanina na-mention mo din, while na-mention mo na nila, sabi mo yung wife mo is Bisaya. So, how about her? What does she do? Katulad siya, nag-usap kami. Dati nag-interior design siya full-time. Oh, wow. Yan. Pagkatapos, architecture ako siya interior. Pero siya, mas marami siya nagawang project kaysa sa akin. Then, tumulong siya sa akin sa business, sa industrial supply. Pero nagkaanak kami, nag-usap kami na pwede siya mag-hands-on sa bata. Kasi parehas kami, ayaw naming iwan yung bata na, alam mo yun, na parang nasa bahay. Tapos biglang, pag puwera usog, kunyari, nasusunog yung bahay, hindi mo alam yung anak mo nandoon. Tapos, di ba, wala kayo sa bahay? So, may rules kami na kapag ako wala, dapat siya nasa bahay. Pag siya wala sa bahay, dapat ako nasa bahay. Hindi pwedeng walang maiiwan. So, nagsakripisyo siya para sa mga anak namin. Sinacrifice niya yung buhay niya talaga. Ibinigay niya sa anak namin. Hinakatid niya, ginaguide niya. So, kaya malaki yung, para sa akin malaki yung naging role niya sa buhay ng mga anak namin. So Diba? I'm sure same as you. Kasi ikaw din naman nag-work for your kids. And naalala ko nga yung before yung nagme-message siya yung daughter mo na yung nagkaroon siya ng symptoms ng COVID and you had to rush home. Yeah. So nakikita ko naman na kahit busy ka, you're still a very hands-on dad. Speaking of your kids, I know you have two. I remember sabi mo yung son ko na magsa-17 this year is almost same age as your son. Yes, tama. Ano naman yung inclination ng kids mo? He has a boy and a girl, by the way. Yung babae, nag-aral siya ng Polsci. Oh. Pero actually, international relations ang gusto niya. Pagkatapos, sorry anak, ikwento ko lang. Nung nakita niya, parang walang gano'ng nakakaalam ng international relations. Nag-Polsci siya. Again, nag-Polsci siya because sabi ko sa kanya para pag gusto mo mag-lawyer. Diba? Pero at the end of the day, sabi ko, get a good course, makatapos ka, at least meron kang course, meron kang flexibility. But again, pagkatapos, tumulong ka sa akin sa business. Diba? Kasi ako, katulad ako, pagkatapos, balik ako sa business. So sabi ko, ikaw yung mag-manage yung hotel, ganun, o yung mga ibang real estate, ikaw naman yung mag-develop, ganun. Yan. Pero ang course niya ngayon, Polsci. Yes, Ateneo siya nag-aaral. May inclination sa maging lawyer? Kasi po Polsci siya. Masipag siya mag-aaral eh. Mahilig siya magbasa. Alam mo, minsan yung isang libro, pag nasa US kami, binabasa niya, natatapos niya, sabi ko, soli natin. Wow. Ayaw eh. Nakakahiya daw. Sabi ko, soli natin. Kasi hindi pa naman sira eh. Di ba? Pwede naman sa US yung balik eh. Palit na lang kamo. Mabilis siya bumasa na, mahilig siya magbasa and mahilig siya sa history. Very cool. Diba? Magkakasundo kami sa reading pero hindi sa history. Medyo hindi ako mahilig sa history. Novels mostly. And self-help books. How about our boy? Siya ngayon, next school year, mag-grade 12 siya. Okay. Pero siya, more on finance yung gusto niyang kunin. Accounting yung unang gusto niya. Basta sabi ko lang, anak, kung saan ka, mas comfortable doon ka. Yes. Diba? Then, katulad niyan, pag napag-uusapan ng politics, yung wife ko lagi, no. Sa akin kaya si Erin, hindi siya pwede sa politics. Pagagalitan siya ng nanay niya. And pwede na yung, ako na yung nag-serve sa Benguet, may nagawa, di ba? Kumbaga, at least sa family namin, meron nag-give back sa community.
So, tsaka nakakaawa rin pag babae, pag isasabak mo sa politika. Siyempre, di ba, parang yung bashing, ako okay lang ako eh. Parang nasanay, na-immune na ako eh. Pero pag anak mo na, parang hindi mo kaya sila yung masasaktan. Kaya nga, wala sila sa Instagram Hindi ko sila pinopost. Yung wife ko, yung anak ko, hindi ko sila pinopost. Bakit? Ibabash lang sila eh. Siyempre, mas masaktan ako. Eh kung That's ako, okay na, sanay na eh. Kahit masakit, minsan okay lang, sanay na. Politics, pinasok ko to. Di ba? Totoo. Naging part na. Mm. But then again, kasi, parang, dyan eh, very crazy din ako dyan eh. I don't understand why people are so crazy about you not posting your wife, your kids. That's supposed to be okay, di ba? Let's normalize that. Kasi, wala naman sa law, there is no law at all in the Philippines na kapag representative ka, politician ka, you have to show your wife and kids to the public. Kasi kahit na public person ka, dapat nagsiset ka rin talaga ng boundaries, right? Tsaka katulad nito, Yes. minsan sasabihin, bakit yung wife mo wala sa tarpaulin? Bakit yung wife mo hindi po sumasama sa campaign? Yes. So, ang point ko lang dito, kung yung wife ko makikialam siya sa politics, ibig sabihin, pag ako congressman, siya rin magdidikta. So, pagdating sa politics, meron kaming boundary. Yes. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa ko sa Benguet, ako. Pero siya tumutulong siya. Bumibili siya ng mga hospital bed, hinahanap niya yung mas mura, yung matibay. Kasi minsan, syempre, pagka ako nang bibili, dito lang, di na ako nagka-canvas eh. So siya, sinisigurado niya maayos. Pati yung mga yakap medicine, siya lahat bumibili. But again, hanggang sa ganun lang yung rule niya. 'Di ba? Hindi siya yung, ganito gawin mo, ganyan gawin mo. So, walang ganun. Kaya nga, pagdating sa campaign, 'di ba, wala siya. That's 'Di ba? amazing. Pero, again, bihira naman rin ako nakakita ng politiko na lagi nilang katabi ang asawa nila. Siguro, unless kung ang asawa mo si Heart Evangelista, 'di ba? Laging kasama ni Tama. Senator Cheese. Kasi popular eh. Ganun. Pero yung wife ni Mayor Salda, very supportive, sumasama sa mga natin, Yes, events but natin. hindi siya pumupunta sa stage. Yes, that's true. Hindi siya pumupunta sa stage. Hindi siya nagsasalita. Tama naman. Hindi siya nag-a-appeal na tulungan niyo yung asawa ko. Kaya, Yes. ganun din si Mayor Lauro. Kasama niya yung wife niya, nagbibigay ng polyetos. Yes. Oo, tama naman yun. And yun nga on social media kasi we need to learn to set boundaries. Yes. Kasi Ano ba? people... Okay. Sorry madaldal talaga ako eh. I know. Alam ba, wala akong social media. Nagkaroon yes. lang ako ng SOCMED account nung naging politician ako. Nung napunta ako sa public service. But before that, wala akong personal account, wala akong Instagram. Hindi ako nagkaroon ng Friendster, yung dati. Uy, nagkaroon ako niya. Wala. Kasi private ako na tao. Kumbaga, medyo yung buhay ko, ayokong ine-expose sa tao kasi Yes. para sa akin, mag-i-invite ka lang ng mga tao That's maiinggit, true. di ba? So, ang sa akin, yung buhay ko, sa sarili ko lang. Totoo naman. Diba? Totoo. And sa friends ko. Kaya nga ngayon dahil may social media, yung drawback lang yan is yung parang kahit may fake news ka, i-type mo yung pangalan, lalabas. That's Paano true. mo masasabi yung fake news? Fake news, walang documents, salita lang. Di ba minsan ganun? But again, ginusto ko to. Pinasok ko yung politics. Alam ko naman yun yung meron sa politics. So, I have to, kumbaga kailangan ko tanggapin yung consequences. Totoo naman. Tsaka yun nga, syempre, nowadays, people have to learn the difference between privacy and secrecy. Di ba? Sabi ko nga, bakit OC na OC kayo about sa wife ni Kong? Sinasabi naman niya na married siya. Hindi naman niya, kung sinabi niya sa'yo na single ka at inaya ka niya mag-coffee, that's a different story. So, may ibang purpose. Pero, it's really just about setting boundaries for him, which is, tama lang naman. Especially, children, Actually, di ba? yung wife ko, pati yung kids ko, nakita sila Yes. nila Governor Diclas, Yes. nila Vice Governor Tagel, ng mga board members, kasi namatay yung father ko sa wake, pumunta sila. I remember. Kaya nga, okay, nandun rin kayo, ng father mo, di ba? So, pinakilala ko lahat ng mga officials na pumunta doon, sa wife ko, tsaka kids ko, and in-explain ko rin kila Vice Gov Tagel na eto yung wife ko, tsaka yung dalawang anak ko, kaya hindi ko sila ina-expose sa SOCMED kasi kawawa naman sila, mababash sila. In fact, even si Governor Diclas and Vice Governor Tagel agreed, yes, tama. That's true. Dapat lang, kasi kawawa rin, di ba? Hindi naman sila politiko, bakit sila mababash? So, agreed naman sila dalawa, kaya nakakatuwa. Oo, yun nga. They have supported me naman. That's true. Naalala ko yung daughter mo, baka nag-outreach dito minsan in one Meron, of the schools, di ba? oo. Diba? Pati yung mga pinsan niya, Aha. magkakasama, hindi ko lang pinakilala, di ba? Tapos Yes. di lang namin pinopost. Kasi yung mga bata, since na namatay yung lolo nila, yung father ko, gumawa sila ng Yakap Foundation. So every year,
kahit papaano gusto nilang magpunta sa mga school, magbigay ng mga laruan, magpasaya ng mga bata, ganun. Doon ko nakuha yung pangalan na Yakap Yakap. Medicine. Yes. 'Di ba? I Kasi ang remember. ganda parang yayakapin ka or yap ka. Mhm. Hindi, ano lang, ibig sabihin yakap, 'di ba? Parang yung kalinga, Yes. yung ganun. Tama naman. Yung care mo sa tao na Yes. nararamdaman nila. And I think it's nice na kwento mo yung childhood mo na sabi mo lumaki ka sa medyo depressed area na you were really with people. Kasi Yes. naging people person ka na Pero in a very good way. nung bata ako, talagang marami ako, ang tawag sa amin, kanto boy. Mhm. Kaya yung sister ko, syempre, yung school niya mas social ika. Oh, Ay, okay. yung school namin, PAQC, Banawe, parang tindahan ng spare parts, di ba? So, yung sister ko medyo najojologsan sa amin, sa amin mga lalaki. Kasi tambay, basketball, yun lang ginagawa namin. Naka-basketball. Sa kalsada, hindi yung court talaga. Yung kalsada, na street, na small street, may naglagay ng court. Doon kami naglalaro, umaga hanggang gabi. Kaya tawag sa amin, magat. Umagat hanggang gabi. Umaga hanggang gabi. Yan. Tapos puro basketball lang ginagawa ko noon. And dumadayo kami sa iba't ibang barangay. Doon ako nagkaroon ng attachment sa mga barangay. Kasi nakita ko yung kapitan namin, talagang ano siya, hands-on siya. So ginagawa niya, nagpapaliga siya para yung mga kabataan mawala sa drugs. Bihira ako makakita ng athlete na nagko-cocaine, nagsashabu, wala. Bakit? Kasi inaayos nila yung kondisyon nila para pagdating sa liga, kondisyon sila. Yes. So doon ko na-appreciate yung kapitan. And syempre yung SK. Yung SK, yung anak niya, SK namin nun. So yung SK namin nun, paliga rin siya sa mga youth. Mayos. Alam mo, ang dami ko inabutan liga. Dumadayo-dayo kami hanggang sa may mga rambulan pa. Papatayin yung ilaw. Tapos may magrarambulan. Yes, kaya nga, di ba? Hilig ko talaga yung liga ng basketball. Kaya nung naging caretaker ako dito, nagpaliga tayo, Congressman Yakap. Oo. Takot na takot ako, baka may mag-away. Lagi ko sinasabi, huwag kayo mag-away, ha? Lagi, kasi na-experience ko nung childhood ko, talaga iba sa Quezon City. Talagang pag pinatay ang ilaw, may mabubugbog na. Iba naman doon. Oo, pero kaya dito, syempre may trauma ako eh. Alam ko, yung mga tao dito mabait. In fact, ako naglalakad ako sa KM5 papuntang Kapitolyo. Gabi, umaga, nalalakad ko yan. Kasi confident ako eh. Pero may phobia ako sa hold up. Kasi nung childhood ko sa Banawe, yung swatch na hinirit ko pa sa tita ko na may pera. Sila yung kamag-anak namin na mayaman. Humirit ako, binilihan ako ng swatch. Na-hold up ako. Sabi sa akin, akin na yung relos mo. Sabi ko, ha? Akin na yung relos mo, may kutsilyo ko dito. Hindi ko alam kung kutsilyo, daliri lang eh, pero binigay ko. Kaya every time may phobia ako, pero pag nandito ako sa Benguet, hindi ako natatakot maglakad. Kaya nga si Mayor Awingan, hindi naniniwala, naglalakad ako. Napaka-traumatic na yung experience na yan. Pero ano yung takeaway mo sa experience na yun? So far, yan ba ang pinaka-traumatic experience mo? Or have you experienced worse? Marami. Alam mo, sa buhay ko, ang dami ko na-experience na mabibigat sa buhay. Kasi yung hold up na yan, maganda naman kasi nung nakita ko yung tita ko, naiyak talaga ako dahil syempre, binigay niya eh. Naawa, binilan ako ng bago. After nun, hindi ko na sinusuot. So, nagkaroon ako ng trauma. Every time may makikita akong tao tatawid. After that, may nakita akong tao tatawid, patras ako ng patras hanggat sa may isang tao, hinawakan ako. Natakot ako. Yung pala mababangga na ako ng kotse dahil patras ako ng patras. So, yun yung mga trauma. Pero sa buhay, marami. Nung nagsisimula ako, di ba, kwento ko kanina, nagbebenta ako ng industrial supply. Yes. Yan ang gusto ko marinig. Siguro yung biggest challenge mo sa buhay. 20s, nandun ako sa industrial supply. Every year ng buhay ko, may iba't ibang chapter. 20s ko, nag-industrial supply ako hanggang sa, isipin mo, isang unang taon ko kumita ako ng 1.5 o 1.6 million. Second year, 3 million. Hanggang yung third year ko, naka 9 million ako. Tapos, kumita ako ng yung next, nag-12. Pero habang kumikita ako ng ganun, meron ako na-meet na lawyer. Lawyer siya, matanda na siya. Parang father image ko. Sabi niya, mag-invest ka kasi marami dito mga may kaso, wala silang pera, pero may mga lupa sila, ninakaw sa kanila. Siyempre, gusto ko rin makatulong, gusto ko rin kumita. Nag-invest naman ako. Alam mo, almost 30 million na nalabas ko. Pero dandahan kaya hindi ko naramdaman eh. Hanggang may naawa sa akin yung junior associate niya, sabi niya, alam mo ba yung ginagawa mo? Opo. Nag-i-invest ka sa kaso? Sabi ko, oo, para pag nanalo, may percent ako sa lupa, 30% ng lupa sa akin. Di ba?
Sabi niya, alam mo ba ang kaso Mhm. ay sakit sa ulo? So, binibili mo yung headache. Okay. Yung mga bangko, yung mga loans nila, yung mga nasusubasta nila, is sakit din sa ulo na dahil pag-dispose. Ikaw binibili mo yung problema. Hindi ko alam, parang naguho yung mundo ko noon. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Wala pa akong 30 million, naloko na ako ng 30 million. Pero hindi ko naisip magpakamatay. Hindi ko naisip. Kasi by that time, ipapanganak pa lang yung first daughter ko noon. So, sabi ko noon, hindi ko na alam hindi ko talaga alam eh. Sabi ko, by 30s, if I will not make it, I will be broke. Yun yung sabi ko sa sarili ko. But again, hindi ako nag-give up. Sinabihan ko yung kuya ko, sabi niya, paano ba yan? Bakit pa kasi nagpaloko-loko ka dyan? Ganun. Tapos sinabi niya sa tatay ko, sabi ng father ko, sabihin mo sa kanya, wag siya mag-alala, pag namatay ako, meron siyang 10 million sa akin. Nagulat naman ako, sabi ko, antayin ko pa mamatay si daddy? Tapos kulang pa ng 20 million? So again, pero alam mo, marunong ang Diyos eh. Yun na yung sinasabi ng tatay ko, hindi bale tayo ang maloko, wag lang tayo ang manloloko. Alam mo, meron akong nakasalubong na tao na kababayan ko sa Mindoro. Okay. Out of the blue. Hindi kami magkakilala, pero yung pala, best friend niya yung pinsan ko, tinuruan niya ako sa real estate. Sabi niya, ganitong gawin mo. Real estate, alright. Ang real estate ngayon, pa-boom. Bumili ka ng mga commercial area. Bili ako sa Timog. That time, 60 million. Isang building na yun. 60, bili akong 2. I-loan mo sa bangko, mag-down ka ng 20%, i-loan mo sa bangko yung iba. So, lakasan ng loob. Until, after 1 year mahigit, yung 60, umabot siyang 120. Binenta ko kagad yung 120. Tapos, hindi ko muna binayaran yung bangko. Interest lang. Tsaka yung principal, naman siya sa 10 years eh. Yung kinita doon, ibinili ko, lumayo naman ako. Punta naman ako ng Alabang. Okay. By that time, Ayala Alabang, 50,000 per square. Wow. Di ba ngayon, nasa 250 na, 200. So, bumili ako ulit 2. 2. Pagkatapos, ang ginagawa ko, pag tumaas yung presyo, mag-double, ibebenta ko yung isa, may nakakip lagi. Hanggang layo ako, punta naman ako ng Nuvali. Punta naman ako ng Tagaytay. Hanggang sa nagtitira ako ng isa, yung mga iba nakaikot na ako, may mga tenant ako. Ang tenant ko, bangko, restaurant, yan. Kaya masarap tenant bangko kasi nung nagka-pandemic, ang bangko tuloy-tuloy pa rin. Tama. Kaya sabi ko, hanggat wala kang linulokong tao, you will be blessed. Isipin mo pandemic, yan yung pinaka-worst sa buhay natin lahat. Yes. Natin lahat. Buong Pilipinas yan. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, lahat tayo. Yes. Pero lahat walang income, lahat umasa sa ayuda, ganun eh. Pero ako, yung bangko, nagre-remit pa rin sila ng rental nila. Majority ng property ko, bangko nagre-renta. Kaya sabi ko, Lord, thank you sa blessing. 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga, kung makatulong tayo sa ibang tao, okay. Kasi alam mo, napansin ko, habang tumutulong ka sa tao, binabalik sa'yo ng Diyos kahit ayaw mo, binabalik niya. 'Di ba? Yun yung napansin ko. Kaya nga sabi ko, pag may kailangan ng tulong, again, minsan syempre, hindi naman lahat kaya mong tulungan. Kahit mabigat, sige, pikit mata. Basta importante, we had an opportunity na makasagip ng buhay. 'Di ba? That's true. Naalala ko yung sinasabi mo dati na, na sana ma-bless ka so that you can be a bigger blessing Yun to lagi ang others. prayers ko. Na, Lord, please bless me so that I can be a blessing to other people. Kasi nasubukan ko yung, 'di ba, nagsisimula ako, yung pinaghirapan ko, boom, nawala. Isang bigla. Isang ganun lang ng lawyer, nawala na. 'Di ba? So nung 30s na sa real estate, at least hanggang ngayon meron. Tapos nagkaroon ako ng tracking business. Nung may pandemic, nakakapag-tracking tayo ng mga medical supply, mga necessary goods. So That's true. yung bayad nila tuloy-tuloy rin. Kaya sabi ko nga blessed kasi hindi tayo napabayaan ng pandemic. That's true. Yeah, 'di ba, nag-donate tayo ng molecular lab, nag-donate tayo ng mga testing machine. Yes. Yun yung sabi ko nung fake COVID ako. Nagkamali ng encode na, Nangyari Lord, yan, pagalingin niyo ako, buhayin niyo pa ako kasi that time nung March 2020 pag nagka-COVID ka, dead ka na kagad. Yes. Ang dami kong pinsan, may mga kamag-anak yung sa wife ko, namatay sila sa COVID. Yes. Billionaire sila, namatay sa COVID, wala nagawa ang pera. That's true. So akala ko nung mamamatay na ako, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng chance mabuhay, tutulong pa ako sa mas maraming tao. Again, narinig ng Diyos yung Yes. panalangin ko. Hindi niya lang ako binuhay
Hindi niya pinagaling sa COVID. Kung hindi, tinanggal niya ang COVID para kanyang wala kang COVID. Di ba? Tapos syempre, pagdating sa Facebook, sasabihin, magkano kayang binayad ni Yap? Ganun lagi eh. Mentality ng tao yan. Ayaw nilang nakakarinig ng miracle. Mas gusto nilang nakakarinig ng bad news. Alam mo, may napanood ako sa Facebook, nagte-trending, di ba, yung nag-aaway, road rage, tapos yung babae binaba. Maganda yung kotse ko, bulok yung kotse mo, nag-trending. Pero meron akong napanood na eto, para sa akin, touching to Isang bata, student, naglalakad siya. Lalakad. Tapos may nakasalubong siyang lolo na, alam mo yung gutom. 'Di ba? Inabot niya yung baon niya na sandwich. Sabi niya yung parang gawa ng mother niya, kainin, masarap, ganyan. Pasalamat yung matanda. 'Di ba? Hinakapan niya yung matanda. Alam mo, meron siyang 10 views. Ako yung pang 11 views. 3 months posted na. Isipin mo, walang nanonood. Totoo. Pero subukan mo lang yung mga iba na, 'di ba? Kunyari, yung wardrobe malfunction. Yung mga sumasayaw, nahubaran, nakita mo, nagwa-viral. Nakita mo, pag may pinatay, binaril, nagwa-viral. Again, nagkakaroon tayo ng hate culture. Totoo yan. 'Di ba? Lahat, pag katulad sa akin, pag may kumampi, binayaran yan. Mabayaran mo ba ang tao? Again, hindi ako naniniwala na ang tao nabibili. Bakit? Walang presyo ang buhay ng tao. That's true. 'Di ba? That's why you're very blessed. Kasi ang blessings mo ay sinishare mo talaga sa iba. One of the things that I know about you is very forgiving ka. Sabi ko nga sa mga friends, and my friends know this, na ever since parang we kind of work together, mas naging tempered ako. Kasi very tempered siya as a boss eh. So, hindi siya nagagalit. Same din with, sabi niya ng kanyang chief of staff, si Chief Kevin. Hindi siya nagagalit. Nahiya kasi ako magalit eh. Pero yung mga anak ko, talagang nako, may trauma sa akin yung mga anak ko. Hanggang ngayon, niloloko pa niya ako. Na, di ba, Papa, dati babatoy mo ako ng electric fan. Kasi, ganito, alam mo yung anak ko, pagdating sa mall, kinikwelyohan ko yan. Bata pa, kinikwelyohan ko yan. Iyak ng iyak. Kinikwelyohan ko. Alam bakit? Ayaw ko nang nakakakita na pag lumakad ka sa mall, yung bata naglulupasay doon, tapos hindi sinasaway ng magulang, sabihin, tingnan mo yung bata, napaka salbahe ng batang yan. Hindi na bali ako yung kinikwelyohan ko. Yung anak ko, sasabihin, may lumakad yun. Grabe naman yung tatay, narinig ko. Okay lang ako. Wag lang sila may masabi sa anak ko. Kaya ganun ako ka-strict sa kanila. And ngayon, simula nung lumaki sila, syempre nung bata, for me hanggat maliit, kailangan mo na silang i-mold. Kasi pag malaki na yan, tatakutin mo, hindi na matatakot sa yan. Kaya ngayon, pag gagalit na ako, alam na nila. Diba? Ganun ka rin pinalaki ng parents mo. How are your parents to you? Parents ko, yung mother ko. 6 kayo so medyo... Yung father ko, hindi siya hands-on. Pero mas takot kami sa father ko. Pero pag may ginawa kami mali, yung father ko, hindi ganong nagano Pero once na pinalo kami, iiyak agad kami. Pero yung mother ko, talagang araw-araw nakakatikim mo ng palo. Na-experience ko yung naliligo ako sa shower, may kasalanan ako, sinugod ako, binuksan yung banyo. Yung banyo namin dati, di ganun wala naman yung doorknob na hindi ganun, tinatrangka lang. Pinaghahampas ako ng sintro, hawak yung bakal, nasa dulo, Ouch! But again, that was yung dating panahon. Dating panahon, wala tayong child abuse, wala tayong ganyan. But, yun yung disiplina ng magulang But again, thankful ako sa mother ko. Yes. Kasi kung hindi niya ako pinalo, hindi niya ako dinisiplina, siguro marahil hindi ako ganito. Kaya minsan nung piningot ko yung anak ko, alam mo sabi sa akin ng mother ko, Eric, naiyak ako sa ginawa mo sa anak ko. Sabi ko, Mami, totoo? Naiyak ka? Naalala mo nung pinalo mo ako nakahubad na basang-basa ako. Di ba pag basa ka, lalatay yun? Puro kami latay noon. Pero again, mahal na mahal ko yung mother ko. Naman. Lumaki ako na hindi ako sanay na hinahag siya. Pero ngayon, lagi ko siyang hinahag. Kasi, sabi ko nga lagi sa pagpapalaki. Lumaki kami na hindi kami yung tipong bumibeso-beso, kaya hindi kami sanay sa beso-beso. Jologs nga kami. So, ngayon, lagi ko hinahag mother ko, especially ngayon, wala na yung father ko, yung mother ko na yung meron ako. Kaya, katulad nung Holy Week, nag-take time off ako sa campaign. Kasi prioritize ko yung family, yung mother ko, may pasyal ko. Dahil ang buhay maigsi yan diba? And ang posisyon, you can serve naman Kahit naman hindi ka mag-campaign, kung manalo ka, kung nakatulong ka, i-vote ka naman nila So, 4 days ang nawala sa akin sa campaign.
binigay ko sa family ko talaga yun. Kasi every year, Holy Week, walang palya, lumalabas kami. Christmas, Holy Week, tapos bakasyon ng bata. So yun yung time na magkakasama kami. Kaya ayaw ko ma-miss yun. Yeah, that's one of the things I appreciate about you. And sabi ko nga kahit na busy ka, when it's family time ka rin talaga. Sabi rin ni Chief sabi niya, sabi ko, what's one thing you like about Kong as a boss? So, syempre, boss and friend ka niya. So, as a boss, sabi niya, it's yung kahit na busy, he always checks in how we are, and he always encourages us to spend time with our family and friends. Hindi puro work ko, which is so worth it. Tama naman. That's one thing that I appreciate about you. And sabi ni Chief, very people person ka. Na sabi niya, one of the most unforgettable niya raw sa'yo is umakyat yata kayo 6th floor sa Congress. Tapos, pagdating niyo pa raw sa 6th floor, parang nakita mo daw ang janitress. Tapos na good morning ma'am ka pa daw. Parang sabi ni Chief, ako nga hindi ako makahinga nun. Siya nagawa niya pang mag-good morning ma'am dun sa janitress. Kasi every time nakakita ako ng tao, I always greet them, lalo na yung mga ganun. Siyempre, pagod na pagod sila sa paglilinis. And sabi ko nga, never ko na feel na congressman ako. Kasi may stigma ako sa congressman eh. Hindi ko alam kung stigma ba tawag doon. Pa-English pa ako. But again, meron akong notion sa congressman nung bata pa ako na pag nasa restaurant kami, may dumating na congressman na yung mga waiter, wala nang kumukuha ng order namin. Lahat nandun na kay congressman. Parang, ang feeling ko dati pag congressman ka, parang napapanood natin sa TV, di ba? Na parang pagka kinanti mo si congressman, patay ka. So, ayaw ko maging ganun. Never ko naramdaman na congressman ako. Kaya nga, you ask around Benguet, wala akong sinigawan dito, wala akong pinagalitan dito, wala akong minura dito, wala akong sinapok dito, wala. Bakit? Kasi, alam mo, pag meron kang pwesto, mas meron kang responsibility. That's true. Kung dati pwede ako magtapo ng balat ng candy sa bintana, ngayon bawal. 'Di ba? So, again, sabi nga ni Spider-Man, 'di ba? Great powers comes with great responsibility. Yes, kaya nung naging congressman ako, hindi ko na feel na congressman ako, but na feel ko yung responsibility na bawal ako nung basta-basta ka na dudura, gano'n. Yung yan, I mean, 'di ba? Ay syempre pag lumaki ka sa kanto sa jeep, pag dudura ka lang doon. Pag kumakain ka sa jeep, tatapon mo na sa bintana. Ang laki ng basurahan sa jeep. Diba? Kaya mo sa hindi pa nakakasakay ng jeep, malaki ang basurahan sa jeep. May enjoy mo yun. Pero ngayon, syempre, modern bus na tayo. Hindi ka pwedeng magbasura sa loob. Hindi, yung basura sa jeep, yung bintana, itatapon mo. Ang ganda. But again, yun yung natutunan ko na lumaki ng hindi mayaman. Dati, sabi ko lagi, sana mayaman kami. Ba't yung pinsan ko mayaman? Kasi mahilig ako mag-basketball, rubber shoes ko. Binili ko yung sale nung kaklase ko. Ang size ng paa ko, 10.5. Ang size niya, 8.5. Pinagkasya ko. Pinagkasya mo. Ang sakit kaya. Para lang magkaroon ako ng Jordan 7 na mura. Binenta niya mura sa akin, pero ang liit nung binilihan ko. 8.5, tas 10.5 yung paa ko nun. But again, kaya doon ko napapahalagahan yung yung pera, yung pakikisama. Yung pakikisama yung pinaka-important. Alam mo, that's true. Isipin mo katulad si Senator Mark Villar, naging kaibigan ko yan. Anak ng pinakamayaman na Pilipino sa buong Pilipinas. Kaibigan ko. Hindi ba sarap sa pakinggan? Sarap sa pakiramdam. Alam paano ko naging kaibigan yun? Secretary siya, ordinary congressman lang ako. Tanong ako ng tanong sa kanya, pero never ako yung parang authoritative na congressman ka, secretary siya. Usually ganun eh. Pag congressman ka, patawag mo yung secretary. Sabunin mo. Ako, never ako. Kaya, di ba, sabi mo kanina, wala ako sa district office. Yes. Lahat ng mga gusto makipag-usap sa akin, ako yung pumupunta sa kanila. Nung naging appropriations chairman ako, ang sabi sa akin ng isang kasama kong congressman, Chair, yung mga secretary, sila yung papuntahin mo, dapat pinag-aantay mo sila para kasi upper chair ka. Wow. Diba? But again, ako yung pupunta kala Senator Mark, sa mga ibang senators. Yes. Secretary Mark pa lang nun. Ako yung pupunta kay Secretary Duque, hihingi ako ng medical assistance. Ako yung may kailangan, ako yung pupunta sa kanila. Yun ang isa sa mga prinsipyo ko sa buhay ko pa. Na kung sino may kailangan, tayo dapat yung nakikiusap. Hindi tayo pwede yung tayo pa'y mayabang. So naging kaibigan ko si Sec Mark ngon breakfast, hanggang sa naiirita ko ng makalsada dito. Barangay Takadang, ang laking part na siya ay nagpondo niyan. Diba? Hanggang ngayon senator na siya, kaya I really campaigned for him. Nung tumatakbo siya, talagang sinigurado ko i-campaign ko siya. Ngayon tumatakbo si sister niya, si Camille. Yes. Kinakampaign ko rin dahil ang laki ng utang na loob ko kay Senator Mark. Not for me,
Yes. Wala siyang binigay sa akin personal favor sa Mhm. province natin. That's But true. again, ang may utang na loob sa kanya, hindi ang Benguet, si Yap. Dahil ako yung humingi sa kanya para sa probinsya natin. Diba? True. So, para sa akin yung pakikisama, importante yan. Yes. Diba? Kasi kahit na anong galing mong congressman, kahit napakagaling mong abogado ka o ano, pero hindi ka magaling makisama, ay i-dribble ka lang ng mga sekretary. Sasabihin sa'yo, sige, sabit mo lang. Pagkatapos, sinabit pala sa basura, tinapon. Yung experiences ko, di ba? Yes. Mga ganun. But again, wala tayong magagawa. Tayo lang yung nakikiusap. Pero so far, hindi naman tayo napapahiya. Nakaka-develop tayo ng friendship lagi. Tsaka yung pakikisama talaga, 'di ba? Sabi nila nowadays, one of the formula ng maging successful is likability. Pakikisama mo, yung gusto ka ng ibang tao, that's very important kasi importante siya sa networking. Actually, yung pakikisama, ang secret recipe dyan, yung nagiging totoo ka sa kanila. Kasi minsan, alam mo yung halatang obvious na ginagamit mo lang Totoo. sila, nararamdaman nila eh. Totoo. Pero pag nararamdaman nila totoo kang kaibigan, na sincere ka sa kanila, nagiging ka-close mo sila, nagkakaroon sila ng confidence sa'yo, nagkakaroon sila ng tiwala sa'yo. And Yes. minsan katulad si Senator Mark, siya pa yung tatawag, uy, Kung Eric, meron akong AX dito mag-payout ka sa mga solo parent para matulungan natin sila. Nakakatuwa yung ganun feeling, di ba? Na sila pa yung tatawag, hindi na ako yung nanghihingi sa kanila. Authenticity. So, yun. Authenticity is one of your best traits for me, I think. So, alam mo bakit? Ang pinaka-ayaw na ayaw ko talaga yung ipokrito. Ako, kaya lagi ako sinasabi ni Kevin, yung COS ko, Sir, baka pwede wag ka magsalita kasi masyado kang straight. Sabi ko, alam mo, Chip, hindi kasi ako ipokritong tao eh. Oh, pero sir, syempre congressman ka, ganun. Kaya si Kevin, pag nag-graduate ako pag natapos ako bilang congressman, sa mga gusto maging congressman, kunin nyo, napakagaling. Totoo lang, wala akong masabi. Kumbaga, hindi ako mag-excel sa congress kung hindi dahil kay Kevin. Diba? Kaya lang ako lang, ayun, di ba, pag nakita mo, parang bira ka makakita ng congressman na nakachilelas ako dati. Kasi yun yung kinalakihan ko. Tama. Ngayon, hindi na nila napapansin. Kala nakasapatos ako, yung pala nakakrocs ako. Yun ang ginagamit ko ngayon. Kasi gusto ko yung ayoko yung may sintas. Eto may sintas, pero sinusuksok ko lang yung paa ko dyan, maluwag yan. So yung crocs, pag tinanggal kabit mo lang, okay na. Tama naman. Diba? Tsaka kahit saan pwede kang maglakad. Oo, pero sabi rin ni Kevin one of your best traits daw is yun nga, parang magaling, tahimik. Sabi niya, minsan akala ko ang bright ng idea ko, tapos pag nag-usap pala kami, mas maganda na naman yung idea niya. Kasi ako, natututo rin ako sa kanya, natututo rin ako sa'yo, sa ibang tao. Pag may nagsasalita, hindi ko sila kinokontra. Kasi kahit sabihin mo minsan mali sila, hindi mo alam tayo pala yung mali, sila pala yung tama. Diba? So, wala akong talent sa reading. Sabi ko nga, nagre-reklamo yung anak ko, K-12, diba? Parang, diba dati, K-10 lang eh. O sabi ko, naku, huwag ka magreklamo. Ang tatay mo ang isa sa mga pioneer niyan. Ako, K-11 ako kasi 2 beses ako ng first year high school. So, wala akong talent talaga. Hindi ako magaling mag-memorize, hindi ako magaling magbasa. Kaya kung makikita mo, pag nagsasalita ako, wala akong binabasang script. Yes. Pero nung huli, nung campaign, sabi sa akin ni Kevin, Sir, gawan kita ng script, ha? Kasi alam mo na, binabantayan ka nila sa SOCMED, ititwist ka nila, so mas maganda magbasa ka. Hirap ako magbasa kasi gusto ko yung sinasabi ko galing sa puso ko. Para ito, interview. Diba, kami ni Malin, nung nag-interview kami, 1.5 hours, hindi namin naramdaman, wala kaming script. Kumbaga ako, isasagot ko lahat ng itanong sa akin, everything under the sun. Diba? Mas gusto ko na yun kesa yung pababasahin mo pa ako ng sagot ko. Ang hirap kaya. Tama naman, oo. Mahirap pag scripted. Tapos very conscious ka na, baka mamaya mali yung mabasa ko, mali yung ma-pronounce ko. So that's, sabi ko nga, one of your best traits is really, it's your authenticity. So, ano sa tingin mo yung difference ng buhay mo ngayon na nandito ka na sa Benguet? That you're an Ibenguet now. Ayan. So, legally speaking, syempre, kan ka na Ibaloy, Kalahuya. Ayoko magsabi ng tribe kasi na-trauma na ako sa gano'n. Dahil alam mo minsan, ang akin kasi, katulad niyan, pag meron kang, katulad sila, sir, meron silang hinanaing, sinabi nila sa akin. Syempre, alam mo, nasasaktan ako for them, sasabihin ko yan sa public. Diba? Ganun ako eh. Kaya lang ang nangyayari, pag kunan yan sa SOCMED, mangyayari, hindi yan sentiment ng public, sentiment ko. So, nagkakaroon ng twisting. Kaya, ngayon, medyo natututo rin ako. Natututo rin ako pagdating sa mga ganun na to be more
cautious, para mag-ingat dahil syempre kung yung mga taga Benguet lang, wala akong problema sa mga kailiang ko dahil wala silang ganun attitude. But when you're in politics, yung mga gusto maging politiko, marami yan eh. Syempre, marami yung mga nakapalibot na, gusto nila, congressman ka, pare, ganun-ganun. Sila yung mga nagbabantay sa akin. Kakanapan ka ng mali, iti-twist nila, di ba? But again, ngayon, ang buhay ko ngayon, kung tatanungin mo ako, matatawag ko siyang bittersweet. Wow. Pero pwede mo siyang tawaging pineapple. Kahit minsan, hindi yung bitter, yung maasim, di ba? Pero masarap, Maasim. healthy. Yes. Bakit? Simula na naging caretaker, naging congressman ako ng Benguet, nasira na ang pangalan ko. Nung Access Party List ako, 2019, I was doing good. Yes. Pinaglaban ko yung mga fake PWD ID, in-expose ko yan. Kawawa yung mga PWD natin that time. Sila yung nananakawan ng benefit. Yung mga may pera, makikita mo isang pamilya, 8 sila kumain. Pag nagbayad na lahat, may PWD ID. Ako yung nahihiya pag ganun eh. Totoo naman. Diba? Kaya, yun yung in-oppose ko. In-expose ko yun, napunta pa yung kay Ted Filon. So, nabawasan. Meron pa ako isang kamag-anak eh. May ganun, May nagpapatulong sa akin. Alam mo, sa kuya ko dumaan. Sabi ko, Vic, alam mo naman ako, sabi ko, sana hindi na niya sinabi sa'yo. Kasi, tinan mo ngayon, nababanggit ko pa yung kamag-anak kong yung kilala niya ngayon kung sino siya. Eh di kung hindi na niya sinabi sa akin, di ba? Nagkaroon siya ng case, nakipagtalo siya. Siyempre, nagpa-deliver siya, ginamitan pa niya PWD ID. Alam naman natin. I mean, yung legitimate na PWD ID ang pinoprotektahan ko. Yes. Ang ayaw ko lang, pag lahat na lang ng tao idadayain ng PWD ID, magiging universal discount card. And what will happen? Ang mga restaurant, merchandise, tataas sila dahil hindi naman sinasubsidize ng government lahat yan eh. Ipinapasok na sa expenses nila yan. Binabawas nila yan. So, kailangan lang taasan yung presyo din. Who will suffer? Yung mga taong legitimate na lumalaban ng tama sa buhay, hindi gumagamit ng PWD ID, tataas din yung presyo ng merchandise dahil ipinatong na ini-expect na PWD, di ba? So, ang ganda, na-oppose natin. One time, may lalaya, nakapatay ng tao, murder. Good time and conduct, something, dahil pinag-serve niya, mabait siya sa kulungan. Aba, hindi naman pwede yun. Paano ka maging good conduct, nag-murder ka nga? Meron dapat pwede lang sa ganun yung mga nagnakaw ka, naging mabait ka, okay ka, di ba? So, pero wag naman yung murder, wag naman yung drugs. Again, inoppose ko yan. Ang ganda-ganda ng pangalan ko nun. Tapos biglang ngayon naman? sa Benguet, lahat ng tao, I would say majority ng tao, nararamdaman ko mahal nila ako. Kaya nga lagi ko sinasabi, look around. Magtanong kayo sa mga tao sa Benguet kung ano si Congressman Yap. Sasabihin nila sa inyo na mahal nila si Congressman Yap. But sa social media yung sinasabi ko. Kasi pag tinype na yan sa social media yung pangalan ko, lalabas dyan, pati yung mga fake news. So yun yung sinasabi ko na may demolition job na to the point na, alam mo, nung 2022 election, yung mga, hindi si Mayor Palangdan kasi maayos si Mayor Palangdan. In fact, he's my friend. Ngayon wala na siya, yung wife niya, yung family niya, kaibigan ko. Yes. Pero yung mga supporters na kapalibot sa kanya, pumunta kay Manny Pacquiao, ang daming dalang dokumento. So syempre, si Manny Pacquiao nasa TV, running for president, kinorner siya talaga dun. So sinabi niya, yung corruption, si Congressman Yap, ganyan-ganyan. Yes, but I've reached out kay Senator Manny. Sabi ko, Sen, pakinggan niyo po ako, ito po yung documents. And then if you want to know kung ako ba ay masamang tao o mabait na tao sa Benguet, you go to Strawberry Farm, you ask the vendors, you walk around La Trinidad or Itogon, magtanong ka na, kamusta si Congressman Yap? Kumain ka sa mga eatery doon. Sabi niya sa akin, kasi isinubo sa kanya basta-basta. Isipin mo, walang kasalanan si Senator Manny doon. May dalang media yung mga lumapit sa kanya. Sabi, isinubo yung mga dokumento na peke. Di ba? Again, ganun kasi yung politics eh. Di ba? But, yun lang. Na parang yung pangalan ko, pag ginugel mo, puro paninira nila. Pero, again, nakakatulog ako na maayos dahil alam ko mas marami nagmamahal sa akin. So, yun yung naging experience ko muna sa Benguet. Yung bad is yung siniraan ng mga gustong maging politiko. Yung pangalan ko. Kasi, ewan ko bakit natitreaten sila sa akin. Kasi, mag-graduate na rin ako. I will not run for governor kasi ayaw naman ng pamilya ko sa politika ko. They are opposing it. And
katulad niyan, yung mga anak ko, syempre nababawasan yung oras ko sa kanila kasi kahit gusto nila pumunta dito, may school sila sa Manila eh. 'Di ba? So para akong OFW. Umuwi ako every Sunday. Kaya nga ang ano doon, check-in na ulit si Mr. Yap. Pagkaalis na Monday, check out na ulit, 'di ba? But may duty ako, Yes. 'di ba? Sabi ko nga, kung meron lang candidate who would offer the same ng in-offer natin sa Benguet, I would gladly endorse that candidate para at least kahit papano spectator na lang ako, isa na lang akong kailyan sa Benguet, and maybe pag sinabi kong igorot ako, wala nang kokontra pag hindi na ako nasa politika, 'di ba? Yes. But again, pagiging isang igorot, wala. Pagiging isang Pilipino na lang, wag na lang tayo magsabi ng ano. Ang pagiging isang Pilipino, hindi lang nasusukat sa dugo yan. That's true. Alam mo ba, Yes. meron pang Amerikano pumunta dito, kung umasta sila, mas Pilipino pa sila sa Totoo. Pilipino. Meron tayong Pilipino pumunta sa Amerika, naging mayor. Pero syempre, hindi siya Filipino citizen. Naging American citizen, naging mayor. So, they're doing good. Kaya nga, Yes. ang sa akin, it is not, alam naman to ng tao, kaya lang syempre, it is easier to paint na hindi, tayo mga Pinoy, dapat Pinoy lang tayo. So, ganun din sa Benguet. It is easier na ganun ang gawin sa akin. Kesa sabihin na, ito yung platform ko, ito yung gagawin ko. Kaya nga, ako pag nagka-campaign, sinasabi ko lang yung mga ginagawa natin. And Yes. ina-advertise ko yung tulong na pwede natin ibigay. Kasi sayang yung oras. 'Di ba katulad nito ngayon, naririnig nila, pwede tayo magpagamot ng mga may sakit sa Manila, Yes. sa Benguet dyan, Baguio dyan. Pag may nakarinig, alam mo, lalapit sila sa office natin, kahit wala ako, natutulungan sila. Totoo Ang naman. purpose, bakit wala ako sa office? Because gusto kong sanayin ang tao na ang congressman, nakikita nila, na-approach nila. Yes. Alam mo ba yung pag nasa office ako, kapag nasa Itogon ka, pupuntahan mong congressman, ang pukaw, how many hours papuntang La Trinidad? 1 hour? One. Pag matraffic ka, 2? 'Di ba? Then pagdating sa La Trinidad, Congressman, kailangan ko po magpagamot. Okay, itong requirements. Babalik ulit yan na Itogon. Kukumpletuhin yung requirements. Then pag natapos na, babalik na naman sa La Trinidad. That's But yung ginagawa ko, ina-announce ko na may mga barangay kapitan nyo, barangay kagawad nyo, puntahan nyo. Tapos Tama. ibigay niyo yung pangalan niyo at phone number niyo, sabihin niyo ibigay kay congressman, tawagan kayo, kailangan niyo magpagamot. Then yung office namin, meron na kaming call center Yes. may hotline na tayo doon. So may sumasagot, may nagbibigay ng requirements. Then pag ready na yung requirements, tsaka lang sila pupunta sa office, diretso na sa paggamot. Yes. Hindi ba? Mas mabilis yung accessibility. Kaya nga, ang technology dapat ginagamit natin sa kabutihan. Totoo po yan. Kung gagamitin natin technology sa paninira, mas marami nga tayo marireach. Pero again, it defeat the purpose ng Yes, technology kung gagamitin natin sa maling paraan. Kaya yung technology gagamitin natin para pabilisin yung tulong. Yes. Kaya wala ako sa Totoo office yan. kasi pag sinanay ko ang tao every week, once a week nasa office ako, alam ba mas mabilis ang trabaho ko nun? Kasi Monday to Wednesday sa Congress ako. Tapos sa bahay ako. Pagkatapos Friday, pupunta ako dito. Upo ako. Ang makakausap ko siguro sa daldal kong to, 6 sa isang araw. 'Di ba? Pwedeng 3. 'Di ba? Ganun lang. Pagkatapos uuwi ako. O di Saturday, Sunday, nasa bahay ulit ako. Yes. Mas masarap ang buhay ko nung, but again, I want to set an example sa mga kailyan natin sa Benguet, sa mga future leaders natin. Totoo. 'Di ba? Kasi gusto ko yung papalit sa akin dapat mas magaling sa akin. Totoo. Ayoko yung papalit sa akin bababa. Gusto ko pataas. Kasi wala naman wala naman nagmo-monopolize ng tulong. Lahat ng tao pwedeng tumulong. And ako, gusto ko nga, ang dream ko is syempre ang hinuhope ko yung papalit sa atin lagi, mas magagaling. Sana. But that's true. But you've set the bar so high. Mukhang mahihirapan sila eh. Pero Kaya sabi mo- naman, kaya Yes, naman. Kasi kaya. katulad ako, willing akong tumulong. Yes. 'Di ba? And ako, I have respect sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. In fact, nung tumakbo kong nakwento ko na dito noon nung tumakbo ko na district congressman, nagpaalam pa ako sa former congressman natin. Nag-seek pa ako ng approval bago ko tumakbo. Umapprove naman. Pumayag. Siyempre naman hindi. Hindi. Anong sinabi? If we can ask. Marami, pero wag na lang yung mga kasi ayoko naman magsabi na hindi maganda sa Yes. ibang tao, 'di ba? So, isa pa sa ugali ko, kung wala ako masabi sa maganda sa isang tao, hindi na lang ako magsasalita. But Legit. para lang may idea ka, ang sabi lang niya sa akin, marami pa mga bata sa Benguet na gusto pa rin mag-congressman. 'Di ba? So, alam mo naman ako, hindi ako mahilig talaga sumagot sa nakakatanda sa Yes. akin. So, syempre, ni-respect ko yung opinion niya. But again, nagulat ako nung campaign.
okay naman sa akin si Mayor Palangdan, talagang kaibigan ko yun. Magkasama kami sa LMP, mga mayors, may banding ka. Alam na father mo yan. Yes. Diyos yan, gano'n. Talagang may banding kami. Pero nagulat na lang ako, yung sinuportahan niya, akala ko yung youth yung gusto niya. Pero syempre si Mayor Palangdan, mas senior sa akin yun eh. 'Di ba? So akala ko yung youth yung susuportahan niya. 'Di ba? Siguro kung si Kit Thorson yung sinuport niya noon, I would understand dahil bata. 'Di ba? So yun. Naintindihan ko naman siya dahil ako yun rin yung gusto ko. Tapos syempre Google, alam mo naman ako, mahilig ako mag-Google. Natuto na ako mag-Google eh. Yung binabasa ko, yung mga may interest lang ako. So nakita ko, since 1980s hanggang 2019, ano ba, dalawa lang ang congressman natin sa Benguet, dalawang apelido lang. So, Yes. kaya pala walang umaasa, wala palang nagdi-dream. Kahit kayo siguro sir, hindi kayo nangarap maging congressman dati, di ba? Kasi makikita mo, wala akong ganitong apelido eh. Paano ako magko-congressman? So, nawawala yung chance. Kaya ako, kapag eventually matapos yung term ko, I will not run for governor. Definitely not. And yung kuya ko, kahit congressman siya ngayon, kating-kati na siya bumalik sa private life. Kasi mahirap yun na sa public ka. Totoo Diba? yan. Yes. So, wala rin akong kuya na tatakbo dito sa Benguet. Diba? Lalo na yung sinasabi nila, yung wife ko, tatakbo sa Benguet. Negative. Pinaalis na nga ako sa politika nun eh. I remember. Diba? So, katakot-takot na discussion pagdating sa politics. Tapos, hindi kasi alam ng tao. Kaya nga sabi ko nga, meron kasing, diba, yung privacy. Kaya hindi nila alam kung ano. But again, yun lang, pagkatapos ko, yung mga future generations naman. And ini-encourage ko yung mga kabataan na they should study well, do good in their schools, makatulong sa magulang nila, mag-aral na magandang courses na may trabaho kagad. That's true. So, sabi ko nga, ang akin, hindi ko nafe-feel congressman ako, nafe-feel ko isa akong kuya sa Benguet, na gusto ko yung mga kabataan makapagtapos na nursing. Kasi in demand eh. Okay. Diba? Din. Yung cream, Ngayon. kunti lang ang hiring ng police. Pero konti Konti lang lang. ang pulis sa Pilipinas, so kailangan Pero, din natin. I know. Pero merong quota kasi yun. Yes. Kung 200 plus thousand ang police natin, hindi mo siya pwedeng gawin 500 Hindi pwede kung gusto natin dumami, snap, dadami ano. May quota lang. Pag may nag-retire, may papasok. Pag may new hiring, may papasok. But ang graduate natin is parang sa repolyo lang yan eh. Konti ang demand, over ang supply. Kaya naging 5 piso. So ganun ang nangyayari. But ang nursing, yung demand mataas. Yun. So, kumbaga ako, ang role ko sa Benguet is not really congressman. Kaya ayoko tinatawag na kung, lagi ko sinasabing, yap na lang, yap. Diba? Yap na lang. Kasi, pag nasanay ako na tinatawag na congressman na ganun, baka pumasok sa ulo natin, mahirap na. Kaya okay na tayo yung ganito lang na, so pag bumaba tayo, natapos tayo sa pwesto, wala tayong sepanks. Tama, Diba? oo. Tsaka ano rin, yung sabi nga nila, pag ang ina-address mo yung title niya, you're addressing the title, not the person. Yes. Kaya syempre, mas maganda na yung pangalan mo lang. Sabi mo nga, yap. Speaking of, since, nandun ka na rin lang, actually, nabigay mo na yung answer dun sa itatanong ko sana sa'yo na, ano yung lesson or what's one message that you have for our youth, lalong-lalo na dito sa Benguet? Something you want to teach your kids, tsaka youth ng Benguet. Sa mga kabataan, syempre sa mga anak ko, ang gusto ko matutunan nila yung wag silang susuko. Maraming challenges eh. Sabi ko, ako nung nag-aaral ako, marami ng challenges. Hindi na ako matalino, ganun. So, challenge talaga yon. Then, pagdating ng college ko, alam mo, pumasa ako dahil kinibigan ko lang yung mga teacher. Hindi ako pumasa dahil magaling ako. Talaga, yung teacher, aalamin ko muna ganun. Tapos, alamin ko yung ano niya. Tapos, naging kaibigan ko siya. Kaya nga, natutuwa ako yung gumawa ng thesis ko, yung teacher ko. Diba? Kasi, revelation yan eh. Hindi ko kinakahiya yun. Bakit? Yes. Hindi naman talaga ako talented eh. It just show na sa buhay, kailangan natin ng yung pakikisama. Yes. Isipin mo yung teacher ko para gawin niya yung thesis ko. Sabi niya sa akin, yap naman, naninigarilyo pa siya, nagdo-drawing pa siya, yap naman. Paano ko naman ibabagsak to eh? Ako ang nag-drawing na to. Diba? So again, ang natututunan natin sa school, it is not about the academic, yung mga tinetest natin, hindi. Nung nag-architecture ako, nung nagpunta ako ng job site, ibang-iba ang libro sa actual. So, again, balik tayo sa mga kabataan, wag nyo naman akong gayahin. Diba? Hindi ako talented, but again, ipasok nyo lang yung marami kayong nagiging kaibigan. Wag tayong maglalagay ng kaaway, kasi ang kaaway,
walang matutulong sa buhay natin yan. Yes. Ayaw natin yung lagi tayong tumitingin sa likod dahil may kaaway tayo. Ang idadagdag natin sa buhay natin lagi, yung mga kaibigan. Kaibigan, ang tawag dyan sa kaibigan para sa akin, kung ilalagay mo sa business, connections. Yes. 'Di ba? The Network. more na marami kang kaibigan, hindi mo alam, baka later in life sila yung makakatulong sa'yo. Yes. 'Di ba? That's So, marami mga challenges na darating, huwag kayong susuko kasi may, ano yun yan yung test. Yan yung natutunan ko sa school. Bumagsak ako, hindi ako sumuko, hindi ako tumigil mag-aral. Tinapos ko talaga. K11, 'di ba? So, pangalawa, katulad ako, hindi ako nakinig sa mother ko. Sabi ng mother ko, anak, mag-commerce ka na lang para makapagtrabaho ka na kagad, mag-business ka na. Hindi, architecture ang gusto ko. Alam mo, ayaw niya. Sinumbong ko siya sa principal ko, pinatawag siya sa principal's office. Yung principal ko, teacher niya. Sinumbong. Pinaprincipal ko siya. Sabi ng principal, hindi ka ba natutuwa sa anak mo? Gusto mag-aral? Ayaw mo pag-aralin ng architecture? Nag-aral ako architecture 5 years. But again, kung nakinig ako sa mother ko, 4 years pa lang, graduate na ako. Yes. Mas hindi ako nahirapan. So, again, sa mundo ngayon ng social media, let's be updated. Alam ko yung mga iba gusto na maging vlogger, ganun. Okay rin yan. Pero mag-focus muna tayo. Gumawa muna tayo ng course. Magtapos muna tayo ng magandang course para at least meron tayong fallback. Kung hindi tayo maging vlogger, maging nurse tayo. Maging seaman tayo. Maging civil engineer tayo sa Middle East. 'Di ba? Kasi mas meron tayong potential. Yun yung sinabi ko sa anak ko. May business tayo pero kumuha ka ng course na something na pag nag-fail yung business natin, meron kang fallback. Yes. 'Di ba? So, yun yung payo ko sa mga kabataan, get a good course, mag-graduate kayo, wag niyo isipin na, uy, bakit si sikat na vlogger, hindi mo nakapagtapos yan. Hindi lahat ng hindi nakapagtapos sikat na vlogger. Yes. May mga sineswerte, but again, yung buhay natin, gusto ba natin ilagay sa swerte? Syempre gusto natin ilagay yung buhay natin dun sa alam nating meron tayong insurance na napaghandaan natin, na plano natin, 'di ba? Sure na sure. Yes. Speaking of your life, kasi we're almost at the top of the hour. Pero malapit na ang birthday mo. Magpo-40, gusto mo bang sabihin? Magpo-40, secret ka na. So, in just a few days. So, sa this year, what are the 3 things na gusto mong simulan gawin? Okay, sige, ganito na lang. Because of your upcoming birthday, what are the 3 things that you will stop doing and 3 things na you will start doing? At this age. Sa politics or sa ano? Both personal and politics. Yung titigil kong gawin siguro yung mag-overthink. Okay. Yung, kung ako ba, yung validation. Validation from other people. Kasi minsan, naisip ko, baka kulang pa ba yung nagagawa ko, ganun. Parang, hindi ako nakukontento, parang baka mamaya, hindi ko sila masatisfy, baka mamaya hindi nila ako magustuhan, baka mamaya sabihin nila ang hirap Sa totoo, minsan nahirapan ako sa gano'n na pag may lumalapit sa akin, tapos meron silang gusto ipa-fund, kaya lang private property, hindi ko mapaliwanag sa kanila na gano'n. I feel bad kasi gusto ko malagyan ng pondo, kaya lang hindi pwede unless i-donate nila. So, yun yung laging nagiging kaaway ko yung sarili ko, kaya ako nagkakaroon ng anxiety. Yes. Diba? Kaya nga sabi ko nga, open ako, meron akong mental health problem. Yes. Pero hindi ako siraulo Baka mamaya pagdating sa Facebook, oy, yung congressman, ba't natin iboboto yan? Kausapin mo to mamaya. Hello. Kausapin Meron mo akong to anxiety. Mamaya, but yeah. Overthinking, nag-worry ako, di ba? Imbis na maging warrior tayo, warrior. Nag-worry lagi. So, natatakot ako na hindi ko matulungan lahat ng kailyan natin. Okay. Yan yung takot ko, na parang gusto ko lahat matulungan. Yan yung nagiging problema ko. Bini-burnout ko yung sarili ko. Kaya nga sabi ko nga, kung tatagal ako sa politics, mag-governor ako, mamamatay ako. Kasi hindi ko kaya dahil dahil ang kalabang ko yung sarili ko. Ang dami kong gustong gawin sa probinsya natin. Ang dami kong gustong plano, yung mga flyover sa La Trinidad, lahat, marami. Katulad yung convention center. Yes. Tapos yung Pilando Bridge, wala naman sa plano, biglang bumagsak. 'Di ba yung road ng Pilando? So, kailangan mo pa i-put up yung Pilando Bridge. Kumain din ng pondo yun. So, imbis na mailagay natin sa yung takadang sisimentohan natin, imbis na malagay doon, mauna muna yung bridge kasi mas maraming dumadaan doon. Pati taga Mountain Province doon dumadaan, 'di ba? So, yun yung mga ganun. Na-anxiety ako doon. Nung bumagsak yung Pilando Road, alam mo, hindi ako nakatulog noon. Tapos, invited pa ako sa Singapore noon para sa Adivay nila.
nasa Singapore ako, tawag ako ng tawag kay speaker, tulungan ako. Again, tulungan naman ako ni speaker para i-rehabilitate ka agad. Di ba? Kaya alam mo, hindi ako nakigulo sa Pilando, yung may Yap Road, Tagal Road. Hindi ako nakigulo doon kasi Sila lang yun, gumagawa ng ganun. walang maitulong ang pamumulitika. Yes, that's true. Ayan ang tatandaan nyo. Wala matutulong yan. Kaya nga sabi ko nga, whether you love me or you hate me. Kasi ang politics, nakakabwisit. Ayaw na ayaw ko yung namumulitika, yung pipicturean ka, tapos, go, 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 yung mga ganun. Kaya minsan, di ba, meron akong tinulungan, tapos may nakuha video, scripted daw. Sabi ko nga, hindi naman ako siguro ganun Kala nila kababaw. artista ka. Di ba? Pagkatapos, may experience pa ako. Kasama ng family ko, pababa kami ng Canon. Bigla may motor. Ang alam ko, patay na. Pagtingin ko, patay na, pinulsan. Sabi ko, may sakto, may taga-province doon. Sabi ko, pwede nyo bang dalhin sa, syempre, hospital muna kahit patay na, di ba? Biglang dumilat yung mata. Nakakatakot. But again, nakakatuwa ngayon, buhay siya. Nadala sa Benguet Gen. Hindi pala siya. Kaya sabi ko nga, yung mga ganun incident, para sa akin, memorable. Pero para sa iba, pag katulad nun, may naglabas ng video, may nakakuha ng video, lalabas, epal ka, ganun. Wala naman Kaya lang, yun tatanggalin ko sa sarili ko siguro yung validation. Yes. 'Di ba? Yung kailangan ko ng approval ng mga tao na okay ba yung ginagawa ko, hindi. Yun dapat yung tanggalin ko sa sarili ko. And yung overthinking. Tapos yung pinipressure ko yung sarili ko na nako, kailangan kung etong taon ito yung nagawa ko, dapat next year mas marami ako matulungan. Yun yung nagiging problema ko. Talagang kinakain ako. Okay. 'Di ba? So, yung gusto ko namang gawin, syempre yung mas maraming time sa family and yung gusto kong bago ko matapos lahat ng barangay na puntahan ko. Yung gusto kong gawin. And 140 barangays yan. yes. Napakadami. Pero alam mo, hindi ko na mabilang kung nakailan na ako, pero mabilis lang ngayon. Mabibilang ko kasi para start from the scratch, kahit napuntahan ko na, i-erase ko para mabilis. Ang goal ko bago ko matapos sa Congress, mabigyan ko ng sasakyan yung 140 barangays. Yes. Kasi kada bigay ko ng sasakyan, Nagpupunta ka. magpupunta ako doon, may community pa doon para at least ma-meet and greet lang. Kasi alam mo ba, isa sa reason bakit ako pumupunta sa mga barangays. Minsan wala naman ako dala, pumupunta lang ako doon. Because masaya sila pag nakikita nila ako. Oo. Nakakapagbigay tayo ng pag-asa sa kanila. Katulad sa Barangay Losod, ang saya-saya nila. Wala akong pinangako doon But after election ng 2022, naglagay ako ng 170 million road widening concreting. So at least, dumating si Kong dito, may kalsada na. Yes. Nagkakaroon sila ng pag-asa, di ba? Nung pumunta sa Barangay Takadang, nag-chopper noon, bumbado, nagdala ng relief, wala palang kalsada, nagyayabangan pa yung babae at lalaki na kausap ko. Yung isa daw, 12 hours, yung isa mas matagal, 14 hours. Di ba? Ba't ngayon may kalsada na, nung bumalik ako doon, ang saya kasi naririnig ko yung mga nagbo-motocross, yung mga nagda-dirt bike, nagka-camping sila doon, pati yung mga nagpa-4x4. Yes. Kaya masaya sa akin kasi yun yung mga bagay na hindi makukuha sa akin. Hindi matatanggal sa akin ng mga detractors yan. Actually, detractors, iilan lang sila karamihan pa doon, ayaw pa nila magpakilala. That's true. Diba? So, yun yung hindi nila matatanggal sa akin, yung mga saya na naramdaman ko. Siguro, ang gusto ko pa, mas marami pa tayong magawa para sa tourism dito sa province natin. Kasi naniniwala ako yung tourism, malaking boost yun. Yes. And then, lalo na masusuportahan ng livelihood. Tulad nung Ayosep. Alam mo yung Ayosep? Sa Bakun? Yung para siyang blueberry, maliit lang. Ayosep siya. Diba? Pero kung titingnan mo, tumutubo lang siya sa wild. Wala man lang fertilizer. Tapos, every morning, kasi meron akong acidity. So, every morning, oatmeal ako, tapos nilalagyan ng blueberry. Gastric acid. Anong simula, meron na akong Ayosep na, mas mura. Ang mahal ng blueberry kaya. Pare sila lasa. Diba? So, yun yung gusto ko. Mas makilala pa yung Benguet. Diba? Gusto ko kasi, ewan ko, dreamer kasi ako parang gusto ko hindi isiyap yung makilala. Gusto ko ang makilala ang Benguet. Kasi pag nakilala ang Benguet, masaya na ako. Feeling ko, marami tayong natulungan. And kung may tanong, tatakbo akong senator, never in my wildest dream. Never in your wildest dream. Never talaga, never. Ayaw mo mag-governor, ayaw mo mag-senator. Ayoko. So, balik private na. Talaga. Balik private, gano'n. Diba? Kung hindi, tulong ako sa party list. Kasi yung, hindi ko naman pinaplug, pero yung access party list,
member naman ako doon, so pwede akong tumulong doon kasi para sa akin, yung may ginagawa ka, di ba? Yes. Sa business naman, okay naman kasi by then, siguro 3 years pa yung anak ko, graduate na. Pwede na sila mag-manage ng business. And Okay. gusto ko, pagkatapos ko sa politics, mahilig ako mamasyal. Yes. Pwede ka na mag-travel. Okay. Yes, mahilig ako Wow. mag-travel. Simula na napunta ako sa politics, nabukasan yung travel ko, lalo nag-pandemic, kaya siguro nasira yung ulo ko. Not necessarily Grabe sira sa ulo, nasira ha? ang ulo. Ay, syempre, para kang kinulong eh, di ba? Yes. Kinulong. So, doon siguro na-develop yung anxiety, tas yung fake COVID, ganun. Yes. So, yung gusto ko, travel. Kasi yung travel, yung time, hindi mo na mababalik eh. When you travel, marami ka natututunan. Marami kang Yes. pwedeng dalhin dito sa Benguet na mga nakikita mo. Tulad dun sa Taiwan, pag may nakita ka dun, yung mga lantern, isipin mo, parang sa atin, Home Along the Riles na lang ni Dolphy yun. Pero sa kanila, nagawang pala ng tourist, yung lantern, di ba? Yes. Hindi lang pwede, naisip ko dito, kaya hindi lang pwede kasi baka mag-forest fire. Di ba? So, at least, meron tayong mga ideas na ganun pumapasok. Kaya ngayon, mas marami pang aasahan ng Benguet. Okay, alam ko na maaga ka pa bukas, kaya ngayon pa lang tayo tumingin. Sabi pa naman natin kanina, mag-entertain tayo ng questions from our viewers, pero parang siguro we can take one or kahit ilan. two Ready naman kung tayo sumagot. meron tayong time. But yes, thank you so much sa viewers natin. Napakarami actually. Napakarami actually. Nanonood sila Dad. Hi Dad. Hi. Hi, Mayor. Okay. And they are watching with you. Happy birthday raw. May mga greetings ka na agad ng happy birthday. Very kind and patient. Wow, very loving, very caring to Benguet people. You are a blessing. Iyaman. Nakakaiyak. You are so loving. Okay. Yan. I think nasagot naman na niya yung hello, hi Kuya Kim. Hello to all our viewers. And really looking forward for siguro longer time next time. Ayan. Pero meron lang isang dito. Ano raw ang comment mo? Although I think medyo nasagot mo na eh. We already touched on this a while ago. Ano daw ang comment mo sa mga tao na who are doing negative campaigning? Wala rin matutulong sa atin yun. I mean, gising na yung mga taga-Benguet. And then, kung titingnan mo, nabasa mo ba yung literacy rate ng buong Pilipinas? Yes. O, ano ang Benguet? Benguet ang pinakamataas. Yes. Ibig sabihin, matatalino tayo mga taga-Benguet. So, dun sa mga negative campaigning, huwag niyong maliitin kami mga taga-Benguet. Siguro, yung mga negative campaign, hindi kayo taga-Benguet. Baka you are hired from Manila. Baka lang ha? Kasi wala mukha eh. 'Di ba? So, huwag niyo maliitin kayong mga taga-Benguet. And if you want your candidate to win, ilatag niyo yung platform nila. Kung ano yung gagawin nila. Kasi pag sasabihin mo lang na Benguet is for Benguet, that is very broad. Di ba? So, yan lang. Ilatag lang ang platform. Ipakita lang nila na kaya rin nilang gawin yung mga nagagawa natin and even better. Di ba? Yun lang. Yes, that's so true. Ayan. And sabi ko nga, you are very religious kasi it's one of the things that I admire about you. Very religious. So, marami kang nai-influence, hindi lang ikaw, but also your followers. Ang daming nagko-comment before sa videos natin na ganyan pala siya, ganyan yung life niya, ganyan yung story niya. And it's Pero very inspiring. yung sa katulad ako, naging Christian ako noong 2003. Sorry medyo kakaba konti. Yes. Naging Christian ako noong 2003, nakilala ko si Lord. To the time na gusto ko na mag-pastor, on fire ako sobra noong 2004. 4 or 5, gusto ko mag-pastor. Pinigilan lang ako ng mother ko noon. Sabi niya, anak, baka pwede, wag kasi Buddhist sila eh. Oh, okay. Tapos, okay yung Catholic, ang tanggap nila Catholic, pero pag Christian, hindi. That was 2004 and 5. Alam mo, sabi sa akin nung pastor ko, listen to your parents. Because if they struggle, mas lalo mo hindi mapapakilala si Jesus sa kanila. Oh, okay. Alam mo, bago mamatay yung father ko, 5 years before he died, born again Christian siya. Oh, Nagba-Bible study sila ng mother ko, kumakanta sila. Kaya nga, 'di ba, isipin mo, kung pinilit ko maging pastor, baka nag-struggle yung parents ko, hindi sila nag-born again, hindi sila naging Christian. 'Di ba? So again, ako kung makikita mo, I seldom use si God, si Jesus pagdating sa campaign, pagdating sa politics. Bakit? Because when you are in politics, you are not perfect. Ako, I am not perfect. Far from perfect. Siyempre, kapag may nakita silang mali sa akin, then lagi kong binabanggit si Jesus, pinipreach ko si Jesus, makikita, ay okay pala kay Jesus yung ganitong may mali.
Kaya Yes. I seldom use the word of God. Mhm. Pero pag may mga nagpapasalamat na napagamot natin, I always tell them, dininig ng Diyos ang panalangin nyo, Yes. kaya kay Jesus kayo magpasalamat. So, Also true. yun lang yung sa akin na, kasi yung mga iba sinasabi, ano daw religion ko, hindi daw ako Christian. But, again, ang pagiging Christian, it is not about always preaching. You will preach at a proper forum. If you're in politics, it is very difficult to preach. How can you preach the word of God when you're in politics? Yes. Para sa akin na pag nasa politika ka, you are 90% perfect. Yun ang pinakamataas na pwede mong marating, but never 100%. But if you are a full-time pastor, mas malayo ka sa mga temptation, mas malayo ka sa mga decisions na gagawin mo itong mali para magawa mo yung tama. May ganun sa politics. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na kung ano yung ginagawa, but what I mean is may mga ganong klaseng decision. But when you're a full-time pastor Yes. na you've devoted your life, nagbabasa ng Bible, nag-share, nakakausap mo si God sa Bible, you can preach ng maayos, ng without bias. Yes. And hindi mag-struggle yung mga nakakakita sa'yo dahil you are walking the walk of God. Yes. Pero pag nasa politics, mahirap. But siguro after politics, malay mo maging pastor na ako, di ba? Malay natin, malapit-lapit. Pupwede rin. Yeah. Okay. So, this time I'll give you a chance to just say whatever you want to all your viewers, syempre. Sa mga supporters mo and to everyone. And lalong-lalo na yung birthday wish. Siguro let's go with the birthday wish first. Ano ang birthday wish mo? And ano ang message mo sa mga viewers natin tonight? Birthday wish, always ang lagi Yes. kong wish, good health para sa lahat. Mhm. Para sa lahat ng family, relative, loved ones, good health. Yes. Kasi sabi nga nila, aanoy mo lahat ng fame, pera, lahat yan. Pag nagkasakit ka, wala na. Alam mo yung father ko, nagka-cancer siya. Naisip ko yung situation ko pag ako'y nasa kanya. Bali wala ng pera, bali wala ng lahat. So, yun lagi ang wish ko and prayers ko. Good health and protection. Protection para sa mga gusto manakit sa atin, mga aksidente, ganun. So, yun lang yung wish ko. And syempre, gusto ko naman sabihin sa mga naniniwala sa atin at nagmamahal sa atin, alam nyo, kayo yung naging blessing ko sa buhay ko. 'Di ba? Syempre, dahil ang nagmamahal sa akin dati, immediate family ko lang. Minsan yung mga ibang kamag-anak, syempre, minsan pag nakita ka nag-succeed, minsan hindi sila natutuwa. Pero, yung mga kailyan natin dito sa Benguet, ngayon lang ako nakaramdam ng marami nagmamahal. Kanina galing ako ng Barangay Balakbak, Kapangan. Alam mo yung seniors na lang pupunta ako, punta sila. Tapos sabi nung hindi daw siyap dadating, iba daw, sabi na hindi. So, kumbaga nakakatuwa. And ito pa, inabutan ako sa bako ng isang seniors. Pinabibigay Yung daw rosary niya. Oh, hindi siya rosary. Parang Okay, cross siya. crucifix. Pinabibigay nung anak niya. Dalhin ko daw lagi, ganun. Kaya nakakatuwa, di ba? Parang wala naman silang kailangan sa akin. Wala. But na-feel lang nila yung pagmamahal ko sa kanila. And they're loving me back. Kaya yun yung pinakamasarap. Ako, kahit ano yung paninira sa akin, syempre masakit yan. Pero kaya minsan naiiyak ako eh. Pag nakikita ko yung mga nagpapasalamat, natulungan natin, ganun, parang nafe-feel ko na hindi pala ako walang kwentang tao sa mundo. May purpose pala si God sa akin. Ito pala yung purpose niya sa akin. Na gamitin niya akong instrument na makatulong sa ibang tao. So, yun yung para sa akin, yun yung pinaka masaya. Kaya, mga kailyan, tandaan niyo po lagi ito. Kahit anong mangyari, kung ano man mangyari sa akin, hindi man ako manalo, o hindi na ako naging congressman, mamatay man ako, tandaan niyo to. Mahal na mahal ko kayo. Meron isang yap na nagmahal sa inyo. Yan po yung message ko sa kanila lagi. All right. So once again, thank you so much, Kuya Eric, our beloved Congressman Eric Yap of Benguet. Maraming salamat for sharing your personal journey with us. And don't worry, dahil next time po, we'll give you more time to get to know him better. Dahil feeling namin, parang 30 minutes lang naman kami nagkwentuhan. Parang 30 minutes lang kami nagkwentuhan. But yes, syempre, people know, Benguet loves you as much as you love them. Kahit na maraming mga negativities. Pero yung sinasabi nga natin na let's choose to focus on the positive. Let's makinig lang tayo sa mga voices na Alam mo yung nagmamahal sa negativity? atin. Yes. Nasa Facebook lang sila. But if you go around, walang ni isa That's nagsabi true. sa akin na, Yes. oy, congressman, ayaw ka namin. Wala. Lahat
masaya sila, nandoon, papapicture sila sa akin, di ba? Tayo mga taga-Benguet, Yes. kahit artista na yun, ayaw natin magpa-picture. Pero sila talagang iyakapin nila ako. Tapos, nakakatawa yung senior, kukunin kamay ko, ilalagay nila sa noon nila, ganon. Kaya sabi ko nga, yung makikita may negativity na sa Facebook lang. And Yes. it is created by few people, na pinapadami yung account, di ba? Yes. But pag sabi ko nga yung mga nasa Facebook na yung mga totoong tao na na-influensya na magalit sa akin, message nyo ako, puntahan nyo ako, mag-usap tayo. And then kung galit pa rin kayo sa akin, I will withdraw my candidacy. Kasi wala naman tayo dapat pag-awayan. Wala tayong, di ba? Kumbaga sa akin, wala tayong hindi pwedeng pagkasunduan. Lahat pwede natin pagkasunduan. Yes. At lahat ay nakukuha sa magandang usapan. And with that, thank you so much. This is Congressman Eric Yap and Christine. That's all for tonight. Good night, and so take care of yourselves and each other. See you again.